Dito nga sa video na to sobrang nag-i-enjoy ako. Kasi naman nakagalang naman ng tatay nyo. Tingnan nyo, nilalamig na kakantay sa'yo. Nakamura Village noon na naging park na ngayon. Na isa sa pinakamagandang bisitahin lalong-lalo na sa autumn season. Kaya naman let's go. Una ko nga pupuntahan ngayon ang napakalaking Torii Gate. Ito na nga ang pinakamalaking Torii Gate na nakita ko dito sa Japan. Sa sobrang taas na nito, mas mataas pa to sa pangarap. Kaya naman ito na ipapakita ko na sa inyo. Ang Torii Gate nga na ito ay may taas na 24 meters. At ang lapad naman, hindi ko alam. Ito nga ang pinakamagandang entrance ng Nakamura Park. So dito pa lang sa bungad pa lang sobrang nakaka-attract na. Makulay, mataas, at talaga namang mapapalingon ka pag napadaan ka dito. Sa sobrang laki nga nito, parang langgam na lang yung mga sasakyan na napadaan dito. Matatagpuan nga pala ito sa Nagoya. Kaya naman kung makapunta ka ng Nagoya, Japan, abay pwede mo itong bisitahin. Sinusulit ko talaga ang mga day off ko dito sa Japan. Lalong-lalo na pag may makita kong spot na medyo malapit lang din dito sa amin. Mas maganda kasi na-enjoyin mo ang buhay dito habang ikaw ay nagtatrabaho. Para naman, sulit naman ang 3 taon ko. Pagkatapos ko nga sa Torii Gate na ito ay dumiretso na ako sa pinaka-ruta ko ngayong araw, ang Nakamura Village noon na ginawang park na ngayon. So ito na ngayong entrance niya, napakaganda, malinis, maliwala, sobra naman talagang nakaka-relax. Pwede yatang inumin to, may pansalok eh. Sobrang tagal na nga pala ng village na ito, panahon pa nga ng mga Hapon. What? Abay syempre, Hapon naman talaga mga tao dito. Ayaw nga no, share. Ang isa pa sa lalong nabaganda sa lugar na ito ay ang kanilang makukulay na mga puno na nag-umpisa magpalit ng kulay sa kalagitnaan ng Nobyembre hanggang sa first week ng Disyembre. Medyo mangilan-ngilan nga lang ang tao dito ngayon kasi medyo hapon na at napakalamig pa. Pero kahit ganun pa man, sulit pa rin ang pagpunta ko rito sa isang Japanese style park kung saan makikita mo ang waterside, makukulay ng mga puno, mga statue, at ang pinakagwapo na pagmumukha ko. Joke lang. Ikaw, ano sa tingin mo? Gwapo ba ako o mas maganda tong lugar na to? Dito kasi sa Japan, kahit na low budget movement ka or mas kilala bilang wala kang pera, abay no problem yan. Kasi marami kang mapupuntahan na lugar na pwede kang mag-relax at mag-enjoy na hindi naman kalayuan sa lugar ninyo. Kaya siguro tinatawag na pang world class ang Japan dahil sa mga ito. Ano kaya sa tingin mo? Tama ba? Or tama ako? Sa tingin ko, tatamaan na ako. Pero sa totoo lang, napakaganda talaga dito. At ang lugar daw na ito ay ginawa pa noong 19th century pa. At sabi-sabi daw sa mga alamat, dito daw pinanganak si Lord Hideyoshi Toyotomi. At napanatili din nila ang kagandahan at kaayusan dahil sa mga masisipag na mga maintenance na naglilinis dito. Lipat naman tayo sa Jusenji Temple kung saan ito daw ang birthplace ni Lord Toyotomi. Kaya naman pasukin na rin natin to. At para naman makita nyo ang mga templo dito. Ito yung entrance at meron din mga tao na bumibisita rito. At ang isa pa nga sa maganda ay free at wala kang babayaran dito. Aba syempre free na nga, may babayaran ka pa. Naanampug ka. Pagkatapos nga 2 oras na paglilibot ko rito, inabot na nga ako ng madilim. Pero bago pa man ako uuwi, magkape muna ako dito. Para naman mainitan ng sikmura ko. Oy tika, may free wifi din pala dito sa mga vendo nila. Ay siya, maraming salamat sa kape. At sana'y nag-enjoy kayo sa aking maiksing video. Kaya naman kung nag-enjoy ka sa video na to, paki-like naman. Kaya naman for today's video, maraming thank you!